Gumugulong na ang closed-door pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, bago ka mag-alas 9 ng umaga ay nagdatingan na ang mga kongresistang bumubuo sa prosecution team para dumalo sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos magkasunod lang sila ng defense team naman ng bise na kinabibilangan ni Attorney Michael Poa. Naroon din ang private prosecutors na katuwang ng mga kongresista. Pinayagan ang media makuna ng video ang pagsisimula ng pre-trial conference pero pinalabas din bago magsimula ang mismong pagpupulong. Nagpakilala isa-isa ang mga abogado ng magkabilang panig. Sa pre-trial conference po, ito ay pulong na ginagawa ng magkabilang panig bago ang mismong trial at inaasahan nga po yan sa July 6. Sa ganitong paraan ay maaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial. Inaasahan ding mapag-uusapan dito ang mga witnesses at kanilang mga ipepresentang ebidensya at maaari rin yung pagmamarka ng dokumento. Rafi, ang pinakahuling update ngayon ay patuloy po yung kanilang pagpupulong at nung tanungin namin kung anong oras sila matatapos ay hindi talaga nila masabi dahil daw marami silang masyadong gawain at maaari pang araw hindi kumasya ang araw na ito para dyan. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? So Sandra, kung sakali hindi matapos yung kanilang diskusyon ngayon, pwede pang mag-schedule sila ng isa pang pre-trial conference? Yes, Rafi, parang gano'n kasi ang sinabi lang sa atin kasi medyo matipid talaga silang magbigay ng payag, both sides yan, at maging itong si Secretary Ray Bantog, siya po ay isang abogado at siya nga po yung sa panig naman ng Senado at sinabi nga nila kanina na marami pa silang masyadong ginagawa at maaaring hindi kumasya ang araw na ito para dyan kasi nung tinanong ko kung kaya nilang tapusin pagdating ng hapon ay yan ang naging tugon nila, Rafi. Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kaugnay ng bagong liderato ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kausapin natin si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, no? Magandang tanghali, Rafi, at Opo. sa mga nanonood. Paano niyo po ilalarawan yung nangyaring Senate impasse at pagpapalit ng liderato ng Senado? Sa akin yung Senate impasse talagang kakaiba, no? Sa history ng Senado, pero yung kahapon ay ipinakita na kaya naman nilang resolbahin, no? Yung kanilang mga differences, no? So at least kahapon nagsimula na silang magtrabaho. Sa palagay niyo po kaya wala nang question dahil legally kumbaga elected na at may numero na yung bagong Senate President sa Senado? Oo, mahihirapan na sigurong questionin ito, no? Bagamat yung nakaraan naman na 12, marami rin namang legal luminaries, no? At saka mga institutions na sumusuporta. At at least kahit na may tanong legally, nung 12 pa lang sila, lumabas na legitimate naman, ano? Yung katayuan nila. Pero sa palagay niyo po kaya yung pagiging personal nung mga naging sagutan at alitan ng mga senador, hindi naman siguro ito makaka-apekto sa kanilang ginagawang diskusyon ngayon sa special session? Hindi madaling mawala yun, ano? Pero dahil naging personal na rin, ano? Yung kanilang girian, no? Hindi lang tungkol sa issue. Pero sana maintindihan nila na ang importante ang taong bayan at hindi yung kanilang sariling feelings. Sa ibang usapin naman po, masasabi niyo bang perfect fit sa Senator Chis Escudero na napipisil daw ng majority na maging presiding officer dun po sa impeachment trial ni Vice President Duterte? Ay, hindi. Hindi. Kasi may bagahe siya di ba? May bagahe siya nung forthwith, no? Yung issue ng forthwith nung nakaraang kongreso. At saka syempre yung, yung flood control issue na nakakabit sa kanya, no? Hindi ko rin alam, no, yung sinasabing debate na dapat ba abogado o hindi. Sa akin, ang pinaka-importante na mag-preside sa impeachment, hindi whether abogado o hindi, kundi yung may integridad. No? Yun ang pinaka-importanteng criteria. Yung kaya pong magtimon, kumbaga, dun sa sa depensa at sa prosekusyon. Exactly, yun. No? Pero yung kayang magtimon, pwede, kaya yun kung may skills ka. Pero yung integridad, mahirap
makuha yon, no? So kailangan yun talagang pinaka-importante. Opo. Tama rin po ba na iba yung presiding officer sa Senate President? Ano po kaya nakikita niyo yung implikasyon nito? Iba, no? Kasi 'di ba nung nag-ano sila ng rule, right after nung nagkaroon sila ng 12 na numero, pinalitan nila yung rule na pwedeng hindi ang Senate President yung presiding officer. Mhm. At sa kasalukuyang composition po ng mga senador, paano niyo po nakikita yung magiging direksyon ng impeachment trial? Hindi ito magiging madali, no? Hindi ito magiging smooth sa akin. Yung mga nangyari itong nakaraang buwan, tingin ko ito ay badya ng maaaring mga kaguluhan na pwede pang mangyari dito sa impeachment trial. Mhm. At gaano po kaya kalaki yung epekto ng publiko dito kapag napanood na nila itong impeachment trial sa magiging desisyon po ng mga senador? Malaking epekto, no? Kasi hindi lang naman hindi ito legal proceeding, no? Sabi nga nila political din. So, syempre kung ano yung mga ebidensyang lalabas, titingnan din ito ng mga senator judges kung paano magre-react ang tao. So, importante yung pulso ng mamamayan, no? Sa kung ano ang magiging verdict. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yan po si UP Department of Political Science Professor Jean Encinas Franco. Webes latest! Sa Lunes na po mapapanood ang GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song. Kaya ang ilang cast excited na sa magiging feedback ng mga kapuso. So as much as possible, we want to be a reflection of our generation and to be a good example po sa mga kagaya po namin. Not just sa generation namin, pati na rin sa mga susunod pa. Excited po kaming makarelate po lahat. Hindi lang po mga Gen Zs, kundi yung mga parents din po kasi dito po matatandaan at may matututunan din po sila from us Gen Zs. Pagbibidahan ni Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano ang You're My Favorite Song. Kahit mabibigat ang eksena, enjoy ang ilang cast sa kanilang taping. The nicest thing about taping with my friends po is na kahit sobrang tagal po nasa set po or like relax lang po kami sa tent. Last taping, nag-basketball kaming mga boys. So, yun yung naging bonding namin. Pero syempre, minake sure muna namin na wala kaming eksena afterwards para at least hindi Makakasama rin nila sa series ang iba pang Sparkle Stars gaya nina Lee Victor, Cairo Lazarte, Giomana, Princess Aliyah, Wynonna Collins at Andre Fajardo. Kahapon sa kanilang Media Day, all out na love and support ang ipiniramdam ng fans na game na nagpa-picture at meet and greet sa kanila. Mga kapuso, maging alisto at mapanuri sa hawak ninyong perang papel para wag maging biktima. Isa pong tindera sa Bago Negros Occidental ang muntik ng mabiktima ng cash-in and go modus. Kwento po ng tindera, nagpapa-cash in noon sa kanya ang suspect ng 10,000 piso. Pero nagduda raw siya dahil kakaiba ang kilos ng lalaki kaya hindi niya sinend ang pera. Nang iabot sa kanya ang bayad, doon na niya nadiskubre na peke ang mga perang papel. Inaresto ang lalaki na nakakulong ngayon sa Bago City Police Station. Paliwanag ng suspect, inutusan lamang daw siya. Wala raw siyang nagawa dahil pinagbantaan ang kanyang buhay. Humingi rin ng tawad ang suspect sa tindera. Ayon sa pulisya, kumpirmadong peke nga ang perang iniabot ng suspect sa biktima. Iniimbestigahan pa ang pahayag ng suspect. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ni Ateneo Blue Eagles player Rene Batebonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Aurora. Inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, dating team manager Epo Quimpo at 3 iba pa. Balitang hatid ni John Consulta. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Kung CIDG ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora.
kung saan namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yon. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya. You are confirming that na 4 nga po Yeah. ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced drink na makainom ng water. Including a foreigner one. Another one. 48 individual na ang ipinasumpina ng CIDG. Muli rin ipinasumpina si dating Ateneo head coach Tab Baldwin pero hindi pa nagpakita. Man up. Be man enough to face the investigation. Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo team manager Christopher Epok Kimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuin ang mga otoridad kung magtangka silang lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang kanilang pagbiyahe at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili. Nagbitiw na sina Baldwin at Kimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong payag naman ng Ateneo kaugnay sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa media ng mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring Atenista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay. Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach pero wala pang 1 minuto ay humampas na ang mga along mas mataas sa kanila. All of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Si EJ Kapihian nila ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, sinipr pa ang dalawang player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach, kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RPD And then, po. Tapos pinastop po yata pinastop po nung nung medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse. I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano nang matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only one I heard that had pulse po was Divine po. On the beach, he had a pulse? And then they put him in the ambulance and brought him to the... It wasn't an ambulance. Divine It po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah, po. Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rites ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights na ginamit. Pero palagay nila, may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan. For me po, because when I was almost drowning po,
I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko. sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na It's like going through 2 deaths po. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Sugatan ng isang Indian national matapos maputol ang kable ng sinasakyan niyang zipline sa isang resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Pinagtulungan siyang buhati ng isang grupo ng mga lalaki. Lumabas po sa investigasyon ng pulisya na 10 metro ang lalim ng binagsakan ng biktima. Nagtamo siya ng mga sugat. Ligtas na raw ang lalaki matapos dalhin sa ospital. Ayon din sa pulisya, pansamantalang isinara ang resort habang iniinspeksyon ng lokal na pamahalaan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ng pahayag ang pamunuan ng resort. Pasok na si Filipino tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang Croatian tennis player na si Dona Vekic sa score na 7-5 at 6-4. Dati nang natalo ni Ayala si Vekic sa ASB Classic at Kuyong Classic Exhibition ngayong taon. Sunod na makakalaban ni Ayala sa Berlin Open si world number 2, Elena Rybakina ng Kazakhstan. Para makatawid sa bahang kalsada at makakuha ng ayuda, sumakay sa heavy equipment ang mga residente niyan sa Barangay Amsipit sa Maasim, Sarangani. Ayon sa uploader ng video, dahil umano sa pag-ulan, tumaas ang tubig sa isang ilog na nagdulot ng pagbaha. Naging hadlang daw yan para umabot sa kanila ang mga ayuda mula sa gobyerno matapos ang pagyanig roon ng magnitude 7.8 na lindol. Panawagan nila ang tulong sa lugar na naapektuhan ng lindol at pagbaha. May warrant of arrest na umano ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at 2 dating opisyal ng PNP. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi pinangalanan ni Duterte kung sino ang 2 dating opisyal ng PNP. Tanong ng kongresista, wala na bang katapusan ang paggamit daw sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon? Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika para daw mapagtakpan niya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sigo ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noong war on drugs. Dati nang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Wala pa siyang bagong pahayag kaugnay sa sinabi ni Congressman Duterte. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa 2 dating police officers. Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi wini-weaponize ng administrasyon ang ICC. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wini-weaponize. So huwag nating kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Fresh from her vacation, ibinahagi ni The Master Cutter star Shuvi Etrata ang kanyang US experience. Sabi ni Shuvi, masaya siyang nakapunta sa Amerika. Kasama niya si Go Sparkle star Anthony Constantino at na-meet ang family and friends ng aktor. Highlight din ng kanyang trip doon ang birthday celebration nila ni Anthony.
Biro pa ni Shuvi, ang lamig daw sa Amerika noong magpunta siya. Masayang-masaya yung trip ko sa Amerika. I got to learn a lot about myself and kung ano ko talaga gusto ko sa buhay. Na-open ako sa first world country. So ang daming opportunities na pwede palang tahakin. Samantala, abangan din si Shuvi sa upcoming Taste of Manila 2026 sa Canada kasama ang ilang kapuso stars gaya nina Jillian Ward, Miguel Tan Felix, Rochelle Pangilinan at Paul Salas. Sa August 15 at 16 na yan, hatid ng Sparkle GMA Artist Center at GMA Pinoy TV. Tampok po natin ngayon ang isang tatay na tila natanggap na ang kanyang Advance Father's Day present. Meet Tatay Ronaldo Tabanao, Alternative Learning System passer. Kwento po ng kanyang anak na si Youth Cooper Jael Tabanao, muling bumalik sa pag-aaral ang kanyang tatay na napilitang huminto noon dahil sa hirap ng buhay. Makalipas po ang ilang taon at panghihikayat nila, nag-enroll si Tatay Ronaldo sa ALS. Nakunan pa nga siyang nagsasaulo ng tula matapos ang buong araw na pagtatrabaho bilang tricycle driver. Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, nakamit niya ang bagong achievement. Good job ka, Tatay Ronaldo! High-tech naman ang eksena sa isang fashion show sa Seoul, South Korea. Sa runway kasi hindi lang tao ang rumampa. Ang nag-showcase lang naman sa mga nagkagandang outfits dyan, mga humanoid robots. Na-miss namin yata ito ni Maris. No? At hindi lang daw yan ang ipinamalas nila dahil sa dulo, abay may paandar. Mula sa pagtanggal ng mga kapa, naku, nag-slay-slay sa runway. Ang humanoid robots sa event na Mac 33 Physical AI Fashion Show. Ang outfit nila matchy-matchy sa suot din ng human models. Matapos ang well-coordinated catwalk, in sync naman sa pagsayaw ang mga model. Hindi dyan natigil ang palakasan sa runway dahil nagkaroon pa ng kickboxing match ang dalawang robot. Kwento ng organizer ng event, ginawa nila yan bilang simbolo ng pagkakaisa ng robot at tao. Paraan din daw yan para i-level up ang teknolohiya sa hinaharap. Wow! Malapit na bang magka-EA version tayong tatlo? Kailan ba sila naka-jacket? Pwede. Lalamig din sila. Oo nga.